Makaigan kaninang pasado alas 2 sa madaling araw, dito sa Pilipinas, dumating na po sa The Hague Penitentiary Institution o ICC Detention Center si dating Pangulong Duterte. Diyan po siya mananatili habang iniintay yung schedule ng initial court appearance niya. Para mas maintindihan po natin yung magiging susunod na proseso ng kanyang pag-aresto at yung kasong kinakarap ng dating Pangulo, makasama po natin live ang human rights lawyer at kasama sa ICC List of Counsel na si Atty. Joel Butuyan. Ayan. Good morning po, Atty. Butuyan. Welcome po sa unang hirit. Good morning, Igan, at sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayong umaga. Okay, balikan po natin yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Medyo mabilis subay naging proseso kasi nagsimula ito umaga pa lang sa NAIA, paglapag niya galing Hong Kong, tapos gabi na po siya na ilabas sa Pilipinas. Nasunod ho ba yung mga ibig sabihin tamang proseso dahil siyempre naki-question ng kampo niya na hindi raw nabigyan ng due process si Pangulong Duterte? Alam mo, Igan, binabasa ko yung warrant of arrest, no? And nakikita ko na pinirmahan ng mga judges yung warrant of arrest noong March 7, Friday yon. Opo. No? So, inaresto siya nung Tuesday. Opo. So, mukhang tamang-tama naman. Wala naman ako nakikita conspiracy between the Philippine government and the ICC. And tingin ko hindi magpapagamit ang ICC sa political agenda ng kung anumang gobyerno. Pero may nasisili po yung kampo nila na teknikalidad, attorney, no? Na dapat daw dinala sa korte sa Pilipinas si Pangulong Duterte at doon sinabi yung kanyang charge sheet at sinabing ikaw ba talaga itong hinuhuli, mga ganung proseso ba na yun daw ay nakalimutan. Na ngayon ay gagawin naman sa local court sa The Hague. So may teknikalidad po ba doon, attorney? Wala akong nakikitang technicalidad, Igan, no? Kasi iba yung validity ng issuance ng warrant saka yung validity ng implementation ng warrant of arrest, no? Yung validity ng issuance ng warrant, ano yan, exclusive jurisdiction yan ng ICC. Opo. Yung implementation, exclusive jurisdiction yan ng Pilipinas, no? Opo. And sa batas natin sa Pilipinas, may dalawang discretion ang Pilipinas, no? Either dumaan doon sa proseso na nakalagay sa Rome Statute na kailangan muna sa local court natin. Okay. Pero sa Republic Act 9851, yun yung humanitarian law natin, merong discretion ng Pilipinas na idiretso na sa international court si Pangulong Duterte. Okay. Ngayong nasa ICC Detention Center na po, attorney, si dating Pangulo, ano po ang inaasahan ng publiko na susunod na mangyayari? Kasi ang balita po namin, abalang-abala yatang ICC sa mga 4 na kaso pa. So yung pre-trial po na gagawin kay Pangulong Duterte, matatagalan pa ho ba ito? Yung unang gagawin ni Pangulong Duterte dyan ay mag-a-appoint muna siya ng kanyang abogado. Okay. Dahil limitado lang yung mga pwedeng mag-practice sa ICC. Opo. At pagkatapos noon, pwede siyang maghain ng application for interim release. Opo. Pangalawa, pwede niyang questionin yung validity ng pag-issue ng warrant of arrest. No? Opo. Tapos yung proseso, dadaan niya sa tinatawag na confirmation of charges. Yan yung parang analogo sa atin ng judicial determination of probable cause na ginagawa ng huwes. No? Opo. Sa confirmation of charges, sasabihin ng mga judges kung tama yung ginawa ng prosecutor, tapos doon pa lang magkakaroon ng trial, pre-trial. No? Kung sasabihin ng pre-trial chamber na mali yung ginawa, i-dismiss yung kaso. Okay. Ano yung interim release? Ito ba parang bail na binabanggit ho? Ito yung parang bail na Okay. lalabas ka muna sa detention center at habang ongoing yung trial, nasa labas ka. No? Pwede ba siyang house arrest o hospital arrest? Pwede siya mag-request? Hindi po pwede kasi ang consideration sa interim release ay unang-una, ano yung possibility na magtatago ka? Pangalawa, ano yung possibility na hindi mo tatakutin yung mga testigo? Pangatlo, ano yung possibility na itatamper mo yung ebidensya laban sa'yo? Yun lang yung mga consideration. Okay, abogado, nababanggit si Harry Roque lang po ang tinatanggap ng ICC. Meron ho ba iba pang abogadong Pilipino na accredited ng ICC? Oo. 5 yung abogado sa Pilipinas na Okay. accredited sa ICC. Si Atty. Roque yung unang-una dati. Sa hanay namin sa aming human rights organization, ako, Okay. saka si Atty. Gilbert Andres, saka meron pang dalawa, si Atty. Nash Marahum Salik, saka si Atty. Charles Chua. So 5 yung accredited sa Pilipinas. So pag ikaw ay ni-request na maging abogado ni Duterte,
from the very beginning, abogado ako ng mga biktima. No? Since Okay. 2016, kami yung unang nag-file ng kaso laban sa tukhang. Okay. May magagawa pa ba ang gobyerno ng Pilipinas para maipatigil o i-delay ang trial? Kasi sinasabi nila, bilang Pilipino, dapat suportado rin ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos si Pangulong Duterte sa ICC, kung meron man. Ginawa na ng Pilipinas yung lahat ng magagawa niya. In fact, umabot hanggang sa appeals chamber ng ICC, no? Nung question ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC at naging final na yung decision. So wala nang magagawa yung Pilipinas. Ito'y laban na lamang ni Pangulong Duterte. Opo. May sinabi rin kahapon si ICC Assistant to Counsel Tony Conti, no? Posible na may susunod pang ilalabas na warrant of arrest. Sabi ni dating Senador Trillanes sa amin, si Senator Bato de la Rosa daw, pero aabutin daw ng buwan. Ano pong nakikita niyo susunod na mga aarestuhin dito sa Pilipinas? Doon sa may warrant of arrest ni Pangulong Duterte, ginagamit yung word na indirect co-perpetrator. Okay. So ini-expect mo na iba pang may perpetrators na kasama si President Duterte. Okay. And sa proseso ng ICC kasi, individual yung warrant of arrest. Kasi kailangan nilang i-justify with facts yung ground kung bakit pinaparesto ang bawat suspect. No? So, we expect that there are going to be additional arrestees, no, na arestuhin Apo. sa mga susunod na araw. Pero siya ba, dahil sabi niya gusto niya sumama kay Duterte, wag na niyang hintayin yung warrant of arrest at magkusa na siyang pumunta ng ICC? Pwede ba yon? Pwede siyang pumunta doon at antayin niya yung warrant of arrest. Doon na. No? Doon na. Oo. At paano makaka-apekto po ito, attorney, sa... Kasi kandidato po ngayon si Pangulong Duterte. Tama, oo. Hindi ito makaka-apekto, hindi ito magiging disqualification laban sa kanya. Okay. Dahil hindi pa naman siya convicted, Okay. presumed innocent siya. Aha. So, makakasama pa rin siya sa mga kandidato. At kung mananalo, At kung mananalo, hindi siya makakapag-perform ng kanyang duties as mayor, so magtatalaga ng acting mayor. mga kailan ho ba yung panahon na aabutin itong kanyang trial? Dahil may binabanggit, 2, 5, 8? O kung titignan mo yung tagal ng trial ng mga previous cases, pwedeng tumagal ng 8 taon yung trial dito. At pag natapos na ho ito, doon muna tayo sa kung guilty, saan pasilidad siya dadalhin? Kung guilty siya, hindi siya doon sa may detention center sa The Hague. Mag-a-arrange ang ICC kung sinong bansa ang pwedeng tumanggap sa kanya among all the members of the ICC. Sa mga previous na mga kaso, merong mga convicted ng ICC na detained sa Norway at sa ibang countries sa Europa. Hindi na sa Pilipinas. Hindi sa Pilipinas. Dahil hindi na tayo miyembro. Hindi tayo miyembro. Okay. Kung not guilty naman, kung siya'y naabsuelto, diretso na yung pagbalik niya sa Pilipinas. Pwedeng mag-appeal, no? Yun yung difference natin dito sa Pilipinas. Pwedeng mag-appeal yung prosecutor, may appeal. Okay. Hindi, walang double jeopardy sa ICC. Okay. Pwedeng mag-appeal yung At magtatagal na naman. Pwedeng magtagal din. Oo. Ay. Naku, maraming salamat po sa mga edukasyon na yan, Atty. Joel Ruiz Butuyan. Mga kapuso, lagi ho tayo magsuri, manuri sa lahat ng isyu ngayon na nasa ating paligid. Pagbabalik po unang irin. Atty., salamat po.